natin sa inyo lahat. Magandang hapon po. Salamat at nandito tayo. Dahil ito ang nangyayari sa atin, sa mundo natin ngayon. Marami na sakuna dumarating. Dahil ang sakuna ito, kasi may nagtanong sa akin, kailangan natin ng basbas ng Diyos. Tinanong ko naman sa Diyos, Ama, pwede daw basbasan po ang nangyayari sa amin. Ang sabi ng Ama, hindi galing sa akin yan. Walang basbas ako ang darating ng mga sakuna. Kung hiling ninyo ang basbas, ang bawat isa sa inyo, humiling kayo sa Kanya, siya ang magbabasbas sa inyo. Huwag kayo humiling sa lahat. Marami hindi naniwala sa Kanya, maraming halos wala nang respeto ang bawat isa. Ang kailangan ng Diyos, bawat isa may respeto. Hindi naman ako, sabi ng Diyos, hindi naman ako nagbigay sa inyo ng kapahamakan. Dahil binigyan kayo ng buhay at lahat ang nangyari sa inyo galing sa inyo. Kayo rin ang nagpapahamak sa sarili ninyo. Kailangan ninyo, kung gusto ninyo at hiling kayo ng basbas, humiling kayo sa Kanya. Siya mismo ang magbabasbas sa iyo. Kanya-kanya tayo magbibigay ng hiling sa Kanya. Dahil siya ang Diyos, siya ang Ama. Kailangan magbalik loob tayo sa Kanya. Hindi yun magbasbasan natin sila lahat. Dahil ang mayroon mga iba, ay lakas mo pa yan ang bagyo, lakas mo pa yan, dagdagan mo pa yan. At isang lugar may kalaban, bagsak, yan ang mali. O sasabi naman, di ko kailangan ang basbas sa lahat. Kung sino man ang naniniwala sa Kanya at humiling sa Kanya, yun lang ang basbasan niya. Dahil paano ko sila babasbasan kung sila hindi na rin ako hindi nila naman ako nakilala nila. Nakalimutan nila na ako ang nagbigay ng inilang naghirap sa kanila, ang nagbigay ng buhay sa kanila. Kayo ba, kung kayo ang Diyos, dapat niyo babasbasan ng mga tao hindi nakikilala sa iyo? Halimbawa, kayo ay Diyos, umiling ka na ibasbas sa lahat. Yung mga babasbasan ng lahat, marami hindi sumusunod sa Kanya, marami walang tumanggap sa Kanya. Kailangan ba babasbasan? Ay hindi. Ang sabi ng Diyos, ang tunay ko basbas, ang hiling niyo basbasan at kaligtasan, ako, ang sabi ng Diyos, ako, kung kayo ay tinanggap mo ako. Kung hindi mo ako tinanggap, paano kita tatanggapin babasbasan? Marami mga anghel, binulong ko sa kanila ang mga bantay. Kung sino man ang mga tumawag sa aking pangalan, kung sila ay totoo, huwag mo silang mapahamak, bantayan mo sila, oras sila mapahamak at parurusahan kita, mga anghel at mga alagad ko. Puro sa pangalan ni Jesus ang tawag ninyo, may nagbabantay sa inyo, mga anghel. Binili niya yan sa mga anghel. Puro walang basbas at anong nangyayari sa kunito, walang basbas. Hindi galing sa Kanya. Ang sa Kanya ay pag-ibig. Kung sabi ng Diyos, kung gusto mo himala, maniwala ka, may Diyos pa rin. Kakapitan ninyo, may Diyos pa rin at malalapitan ninyo. Yun ang himala. Kung walang himala, walang maniwala. Dahil mas maigit ka pa sa Diyos. Paano ang Diyos lalapit sa iyo kung ikaw ay mag-tagausik, tagausga? Hindi nyo alam, ang iyong pag-uusig mo, siya rin ang magpapahamak sa iyo. Kailangan ninyo unay-hunay bago kayo mag-usik sa mga kaparamunyong tao. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag niyo sayangin ang panahon nandito kayo sa lupa. Isaganan niyo pag-ibig ang dala ninyo. Ako ay nasa inyo. Huwag niyo gamitin aking pangalan at tagusig kayo, tagusga kayo, tagalait kayo. Wala ako sa inyo. Ang pangalan ko ang dala-dala ninyo.
kailangan kung dala niyo si Jesus, ay kailangan marunong kayo magkumbaba. Marunong kayo magrespeto. Marunong kayo sa pagtaong gawa kasi ang Diyos ay nasa inyo. Kung kayo ay nangusik at nangusga, ay wala ang Diyos sa inyo. Dahil ang Diyos, anak tayo ng Diyos. Kung tatanggapin natin siya. Kung hindi natin tatanggapin, paano mo masasabi, anak tayo ng Diyos, hinihiram tayo ng Diyos. Saan ka pinanggalingan? Dahil lahat ang natututo mo, lahat ang hiniling mo ay natupad dahil yun ang himala ng Diyos binigay sa inyo. Tawa, hindi. Bata ka, pagtrabaho ka, Lord, paspasan mo po ako, gusto ko po makakatrabaho, Lord, paspasan mo po ako, gusto ko pumasa, bigyan mo ako ng isang himala. Sa paniwala ninyo, Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan kung paano nyo kayo maging tagumpay. Dahil kung wala sa Diyos, wala tayo malalapitan, wala tayong kahilingan dahil tayo at mas mahigit pa tayo sa Diyos. Dahil ang tawag mo sa iyo, makasarili, hindi mo alam kung sino nag-irang sa iyo, sino ang naglikha sa iyo. Bakit? Makasarili ka, di mo alam ang lahat ng bagay dito. Pagsamantala, iniram lang natin sa Diyos. Amen? Amen. Also, mas mapahalad tayo ang mangyayari ito sa linggo ito. Pag-ibig ang iral natin. Tama na ang ating gawain na hindi maganda dahil may paglalagyan tayo. Tama yun sinabi mo sa akin, nanay. Kung paano, kung mga bata at paano ang pagpaglilinis ng mundo natin, hindi na tao, ang banal na espiritu pababa, siya nang gagawa ng paraan. Dahil walang iba maglilinis sa mundo natin kung hindi ang banal na espiritu. Dahil ang banal na espiritu, kahit sino sa inyo, kahit may katungkulan kayo, kung nagsalita ang banal na espiritu, wala kayong magagawa dahil siya ang Diyos. Hanggang umiyak na lang kayo, hanggang pagsisisi nyo, kung di pa kayo magbago, pagdating ng orasyon, doon na kayo lilitisin niya, doon na rin kayo at bibigyan kayo pagkalalagyan. Dahil lahat tayo may kanya-kanya tayo ng paglalagyan ng Diyos. Kung maraming bilog yan sa gitna, yung bilog yan, kung masama ka, pumatay ka ng tao, lahat kayo mamamatay sa tao, magsama-sama kayo. Kung kayo ay sinungaling, lahat ang mga sinungaling, magsama-sama kayo. Kung kayo ay magnanakaw, lahat ang magnanakaw, magsama-sama kayo. Dahil kung nakita mo yung sarili mo sa Kanya, siya makikita niya ang sarili niya sa iyo. Nakikita ninyo ang gawain ninyo. Dahil lahat kayo ilalagay ng Diyos na sa isang lugar. Dahil sa ugali ninyo, parehas ka din ang lugar ninyo. Doon nyo maiisip, ganito pala ang ginawa ko. Pumapatay ka, kapwa mo pumapatay, magsama-sama rin kayo lahat. Doon nyo makikita ang gawain mo, ang gawain niya. Makikita kayo, doon nyo kayo iiyak. Bakit ganito ang nangyari? Masama pala ang aking ginawa. Huli ng lahat. Kung kailangan habang may panahon pa, pagbago na, huwag natin iral, pagkagayabangan natin, dahil ang lahat yan, may panahon ng paglilitis ng Diyos. Dahil bilang araw, wala maging tagumpay ang masama, walang anuman, sinuman tayo maging tagumpay kung tayong gagawa ng masama. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang sakuna ito, ang sabi ng huwag kang
lumabas kung ako ay hiniling mo. Huwag kang lumingon kabila. Lumingin ko lang sa akin. Kung dumating ang sakuna, magdasal ka, humiling ka sa akin, ako ay nasa iyo. Lahat ng bagay, huwag kang lumabas. Basta humiling ka sa iyo, kumain ka, sa kwarto ka, sa bahay mo, huwag kang lumabas. Pagtapos ng sakuna, doon na kayo lumabas. Kung humiling ka sa Kanya, kung lumabas kayo at humiling ka sa Kanya, nandyan na ang yero, nandyan na ang puno, lahat, paano kayo maliligtas kung kayo usisero din at hindi ka magpakali sa bahay. Sino nagbibigay ng kapahamakan kung hindi rin kayo? Kailangan, sabi ng Diyos, tumahimik ka, magdahan ka sa kwarto mo, magdasal ka, paghinto ng bagyo, pagdating hinto ng mga hangin, at doon na kayo lumabas. Doon yun makikita, dapat nyo makita. Huwag kayo maging sugod ng sugod, wala rin kayo magawa pagdating ng mga sakuna. Grabe ng sakuna ngayon. Hindi lang signal number 1, number 2. Hanggang patas ng patas na yan dahil sa ugali ng tao, kanya-kanya na ang bawat ugali, ang bawat isa sa atin dito. Di na tayo marunong pagkumbaba, ilan lang, hindi lahat. Lalo nagpapatasan tayo. Kung may narinig tayo at hindi natin alam ano ang simulain, sumusunod tayo, isa na rin talo sa kanila. Siyasatin niyo muna bago kayo naniniwala para hindi rin kayo makakasala. Dahil kung sugod na sugod kayo, kung ano narinig ninyo, kung hindi nyo nakita sa mata nyo, huwag kayo maniniwala. Dahil siyasatin mo muna bago musika, bago mo at ikaw ay naniniwala. Sabi ng Diyos, ang paniniwala, siyasatin mo muna kung ano ang simula, andoon ang paniwala mo, makukuha mo hanggang sa huli, ang simula hanggang di, makikita mo kung ano ay sala ay wala. Ikaw mismo ang mag-uusik sa kanya, ikaw mismo ay masasabi mo, totoo ba o hindi. So kailangan ng batas ng Diyos ay, tira natin ay pag-ibig. Halimbawa kayo, nandito kayo, hindi ako napagaling ang Diyos. Wala ako kapangyarihan kung hindi ang Diyos. Hindi ako nagsalita dito kung hindi galing sa Diyos. Diyos pa rin ang simulain ko. Diyos pa rin ang pinaglilingkuran ko. Pati kayo pinaglilingkuran ko. Dahil ako, wala akong kapangyarihan kung hindi ako'y humiling sa Kanya. Kung hindi sa Kanya, wala ako sa mundo ito. Kaya ang mundo natin ang tunay na sa langit. Binawalan tayo dito para magbago. Huwag nyo iranin, sayang ang panahon. Kung di ka magbago dito, di mo alam kung saan kayo patutungo. Dahil pagsamantala lang tayo, kailan lang tayo dito titira, hindi tayo tatagal dito. Gusto ng Diyos, babawin tayo mulit patungo sa Kanya. Dahil Siya ang tunay natin kaligtasan. Amen? Amen. Sabi ng Diyos, maraming pangalan. Ang pangalan ko ay dala-dala nila. Maraming sista, maraming religion. Sa pangalan ko naman ang dala nila. Bakit hindi sila nagkakasundo? Di ba? Ang pangalan ng Diyos ay pag-ibig. Bakit sabi nila, kami ang ligtas? Dahil sa kabila, siya ang ligtas. Isa naman ang Diyos. Sabi ng Diyos, anak ko kayo lahat. Bakit ko kayo diniligtas? Paano ko kayo ililigtas, pati kayo mismo, di nagkakasundo? Sino ba ang talagang Diyos ninyo? Bakit padala ninyo ang pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus Christ. Hindi ba ako ay nagtugos? Ako rin ang tutugos sa inyo. Basta importante, magbago kayo. Dahil ang dala-dala ko ay pag-ibig, kailangan ko dala-dala ninyo rin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang magwawagi sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, walang religion, kung isa lang ang kagaligtasan natin. Kailangan magbabago na tayo. Ang liwanag ng Diyos, dapat magliwanag na tayo. Walang religion, samahan lang yan. Dahil samahan lang yan, isang taga-tanggol natin, isang tagaligtas natin. Paano natin tayo ay magliligtas kung di tayo marunong magkumbaba?
Paano ang tanong Ama? Anak, ibang religion mo ay ako ang dala mo. Anak, iba rin ang religion, ako rin ang dala-dala mo. Anak, bakit iba ang religion, ako pa rin ang dala? Bakit hindi kayo magkakasundo? Ano ba ang dahilan? Dahil ang tunay tagaligtas ninyo, yung tinatawag ninyo. Bakit ba? Ang sabi ng isa, kami ang totoo. Ang sabi ng isa, kami ang totoo. Wala pang totoo sa inyo, sa ugali nyo, ay pagsak na kayo kung Jesus. Dahil kung ikaw ay totoo, kung kaharap mo na ang Diyos mismo, bawat isa sa atin, haharap tayo. Kung tayo haharap, sabi niya, ligtas ka anak, ligtas ka dahil siya ang tagahusga, siya ang mamimili sa ating lahat. Amen? Amen. Tama ba? Hindi. Tama po, Ama. Por eso, ang lahat ng bagay natin, magkasundo na tayo. Kailangan natin magbalik loob sa Diyos. Walang reliyon, isang paniwala, ang tagaligtas, ang dala natin ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang magwawagis sa lahat. May himala, may paniwala. Kung walang paniwala, wala ang Diyos sa iyo. Paano magpapakita ang Diyos kung di siya maghimala? Dahil kailangan ninyo maniwala para may kayong himala. Amen? Amen. Ito po ang basbas sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa kanya na salita ang pagbabago ng lahat. Tandaan ninyo, kung walang himala, walang paniwala. Kahit anuman ng bagay, humiling ka sa Kanya. Kung kayo ay gumaling at kayo ay dumating ang inyong nakahilingan, ang tawag doon ay himala. Amen? Amen. Yun ang sabi ng Diyos, ang mensahe ng Diyos sa akin para sa inyong lahat. Sa pangalan ni Jesus. Siya ang liwanag ng lahat. Amen? Amen. Binaw ka. Kahit hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ang salita natin galing sa Diyos. Ang Diyos mismo. At nagpagamit ako sa Kanya. Dahil sa Kanya lahat ang mga sinasabi niya, pakinggan ninyo kung tama ba o hindi. Ano sa tingin ninyo ba? Ang sinabi na ba ang mensahe ay tama o hindi? Tama po, Ama. Yun, kung magtanong kayo at sasagutin ko kayo. Meron ba gusto magtanong? Hintay natin yung isa para maghawas-was ang lahat. Gusto niyo magtanong? Di ba? Masaya. Kailangan totoo tayo. Huwag na tayo pag-plastik-plastikan. Huwag tayo kunyari-kunyari. Yun din na magpapahamak sa ating lahat. Dahil ang Diyos, walang makakatako sa mga ugali natin. Pinamatyagan tayo ng Diyos. Amen? So, kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Kung anuman ang bagay ay hilingin nila, hilingin ninyo. Kung may dumating sa inyo, isang himala na yun. Siya ang tunay himala. Humingi ka ng anak. Lord, basbasan niyo po ako. Lord, bigyan mo ako ng apo. Mamaya dumating yung apo. Di ba isang himala din yun? Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Bigyan niyo po ako kakasa posisyon ko. Dumating yung oras kay posisyon ka at tinaa. Isang himala din yun. Dahil gawa ng Diyos yun. Huwag natin sayangin kung anuman ang bagay. Di natin dapat pakialaman yung tao ay kailangan natin magbago. Yun lang aking sasabihin sa pangalan ni Jesus na bilang Ama ang tagaligtas. Amen? Pagpapaka natin si Jesus na bilang Ama natin.
nga naman. Thank you. Yung tunog doon na sa bigyan, dahil ang lahat yan, maraming salamat sa inyo at nanonood. Lahat kayo po at pangalan ni Jesus ang nakila natin Ama sa ligtas. Maraming salamat sa linggo ngayon. Yung kunting araw binigay ng Diyos sa atin, isipin natin para makakabuti sa atin, gawin natin para iligtas tayo ng Diyos. Amen? Sa pangalan ni Jesus, mabuhay kayo, mabuhay ang buhay kapal, mabuhay tayong lahat at mabuhay si Jesus. Amen. Amen. Baka natin, gandang hapon ulit sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo pong lahat, mga nanonood. God bless po sa lahat. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Sister Maureen o Clarissa. God bless po sa lahat. Maraming salamat po ulit.